Bilis, Sandro! Huwag ka nang lumingon. Maaabutan tayo ng aswang na yon. Sigurado ka bang aswang talaga yun, ha? Parang babae lang naman eh. Aswang nga! Makinig ka na lang. Okay, pinapatakbo na nga tayo ni Aling Lina, di ba? Alam ni Aling Lina ang ginagawa niya. Sigurado ka? Putik, anong tunog yun? Ang tinis ng boses. Yun ba yung babaeng nakita natin kanina? Parang yun nga. Bilis! Parang naririnig ko na sila Aling Lina. Bilis! Kailangan nating mahanap yung sasakyan ng coach mo. Ito na nga. Asan na ba kasing kotse ni Coach? Dito lang yung kanina eh. Wala naman sigurong kukuha nun. Hoy! Ira! Ano nangyari sa'yo? Coach! Putik! Bakit wala ka ng kamay? Naniniwala ka ba na nakatakda na ang kapalaran ng isang tao at na kahit anong gawin ito ay babalik at babalik pa rin to sa kung anumang itinadhanang daan nito? Paano kung gusto mong baliin ang nakatadhana sa'yo? Paano kung dumating ang araw na nagkaroon ka rin ng lakas para suwayin ang mga taong nagpalaki sa'yo dahil gusto mong ikaw na ang gumawa ng daang iyong tatahakin? Paano kung ang kapalit noon ay ang pagtalikod mo sa iyong pamilya at ang pagkamuhi nila sa'yo? Sinong pipiliin mo? Ang pamilyang nagluwal sa'yo pero pilit kang ginagawang halimaw? O ang taong nagpakilala sa'yo ng bagong buhay pero kapalit naman ay ang kamatayan ng mga bago mong kakilala? I-comment mo naman sa ibaba para mabasa namin. Kung naintriga ka kung anong nangyari sa lalaking putol na ang kamay, pakinggan mo ng buo ang kwentong ito hanggang dulo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ira. Nasa ibang bansa na po ako ngayon. Malayo na sa kinagisnan kong bukid. Napadpad ako sa inyong channel noong mga unang araw ko bilang OFW. Nakakapanibago at nakakalungkot ang mag-isa sa ibang bansa. Kaya gumawa ako ng paraan para naman maibsan ang pagka-homesick ko sa mga anak ko. Sa paghahanap ko ng mapaglilibangan online, napadpad ako sa inyong channel. At nang makapakinig ako ng isang istorya, ay nahook talaga ako. Bukod sa entertaining, may nostalgia na hatid ang mga kwento nyo, lalo pat sobrang pamilyar sa akin ng mga lugar at ang mga kwento tungkol sa aswang. Lumaki ako sa probinsya. Sobrang conservative ng pamilya ko. Kahit na nagmomoderno na ang panahon, nakakulong kami sa tradisyon nila. Bata pa lang ako ay nasa amin ng maaga kung anong magiging kapalaran namin at kung paano namin ito tatahakin. Nakinig ako sa kanila kasi wala rin naman akong magagawa. Wala akong mapupuntahan at mas lalong wala akong masasandalan kapag iniwan ko sila. Pero isang araw, dumating ang taong bumago ng buhay ko. Dahil sa kanya, nakaalis ako sa amin. Sa tradisyong ayaw na ayaw kong sundin at sa mga halimaw na nanirahan sa aming baryo. Lumayas ako kasama ang matandang dalaga na parang anak na rin ang turing sa akin. Lumuwas kami ng syudad kasama ng dayo at doon ko pinagpatuloy ang pag-aaral ko ng kolehiyo na hindi ko na sana mapapasukan kung nanatili ako sa aming baryo. Naging boyfriend ko ang dayo na si Sandro. Nagsimula ako muli at nakasabay sa mga kabataang kagaya ko. Sobrang saya ko sa bago kong buhay. Nakamit ko na rin sa wakas ang kalayaan na noon ko pa hinahangat. Ngunit isang araw, biglang bumalik ang nakaraang matagal ko nang gustong ibaon sa hukay. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Sender, nais lang po namin makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabas ang bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po itulungan niyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Ilan po sa mga channel na nangunguha ng ating contents ay ang mga sumusunod: Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilimverse. Kung may makita rin po kayong iba pang channel na nangunguha ng mga kwento namin, pa-report na rin po. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy na ating kwento ngayong araw. Magandang umaga po. Magandang umaga. Aba, mukhang ang ganda ng gising mo ah. Maganda po talaga. May interview po kasi ako ngayon eh. Talaga?
Naku, mabuti naman kung ganun, Apo. Excited na po ako. Ay, o siya. Sige na, at baka malate ka pa. Ayan na pala si Sandro eh. Sige po, puntahan ko na lang po kayo sa pwesto natin sa night market mamaya. Sige, sige. Hi! Saya mo, Siyempre, duh. Dapat positive vibes pag naghahanap ng trabaho. Sa bagay. Pero sigurado ka bang sasaba ka agad sa paghahanap ng trabaho? Kaka-graduate mo lang kaya? Sandro, kailangan ko ng kumita. Hindi kaya biro yung pagpapaaral ni Aling Lina sa akin sa college. Kahit na hindi naman ganun kalaki ang binabayaran yung tuition fee ko kasi scholar ako, malaki pa rin yun. 4 na taon yun eh. Tapos yung mga baon ko sa araw-araw at kinakain. Ayoko namang matenga. Gusto ko nang makabawi sa kanya. Hay, sige na. Halika nga rito. Namiss ko girlfriend ko, ha? Hoy, ano ka ba? Napaka-PDA mo. Hello, nandito tayo sa daan, no? Bakit ba? Siya namiss kita eh. Siya. Bahala ka nga dyan, tara na. Bilis, matatraffic pa tayo. Oo na. Basta huwag ka mag-alala, ha? Sigurado ako matatanggap ka sa ina yun. Sana nga. Pero sa hotel niya ba wala talagang bakante? Wala na eh. Alam mo namang may mga intern din kami kaya sobrang dami rin ng tao ron, di ba? Napakatipid naman ng management mo, ha? Sinabi mo pa. Hoy, hindi mo ba sasagutin yan? Sinamama lang naman yan eh. Hindi mas lalo mo dapat sagutin yan. Uy, ano ka ba naman? Ay, makampas ka naman sa akin. Ikaw kasi, ang kulit mo. Bakit ba hindi ka nalang makapag-ayos sa mga magulang mo? Magulang mo pa rin naman yung mga yun. Bakit pa? Tinakwil na nila ako nang hindi ko sundin yung gusto nilang course. Gusto lang kasi nila, kontrolin ulit yung buhay ko ngayon. Di na ako papayag, no? Ayoko lang naman na pagsisihan mo yan sa huli. Bakit? Nagsisisi ka bang umalis ka sa bahay nyo? Ibang kaso naman yung sa amin eh. Bakit nga ba naiba? Ay, Sandro. Pinag-usapan na natin to, di ba? Hindi pa ako handang sabihin yung detalye. Okay. I guess, ganyan din yung sasabihin ko sa'yo. Hindi pa ako handa makipag-ayos sa kanila. Hindi ko nga alam kung kailan ako magiging handa eh. Sandro. Oh, halika na. Nandiyan na yung jeep. Teka lang, bakit? Ay, naku, pasensya na po, Manong. Pasensya na po. Ira! Manong, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po talaga. Hindi ko po kayo nakita eh. Ito na po yung mga dala nyo. Salamat, Iha. Ikaw? Ay, nandiyan na yung jeep. Tara, una na po kami ha. Natulala ako sa lalaking nakatitig lang sa paalis na jeep. May mga sinasabi si Sandro, pero hindi ko na naririnig yon dahil hindi pa rin ako makagalaw. Nakangisi siya habang nakatitig sa papalayong jeep na sinasakyan namin. Nanginig ang buong katawan ko at nabalot ako ng takot. Hanggang sa makababa kami sa interview site, ay tulala pa rin ako. Ay, uy, ano nangyayari sa'yo? Ira, Sandro! bakit? Bakit ka nanginginig? Gusto mo ba umuwi na lang tayo? Masama ba yung pakiramdam mo? Gusto mo Hindi. Ayos lang ako. Okay. Sigurado ka ba ha? Pwede naman siguro tayo Sandro, hindi. Sigurado ako. Tara na. Ayoko malate sa interview ko. Okay. Tara na. Mukhang magkaiba yata tayo ng interview room. Doon yung sa akin eh. Kita na lang tayo paglabas, ha? Sandali lang. Sigurado ka bang okay ka lang ha? Namumutla ka pa. Ha? Teka. Ba't nag-lipstick ka pa talaga para hindi mapansin ha? Baka mamaya talaga masama yung pakiramdam mo tapos hindi halata kasi nag-lipstick ka pa. At ano namang gusto mong gawin ko? Ang ipahalata na namumutla ako. E di mas lalo akong hindi matatanggap niyan. Ang akin lang kasi, kung masama talaga yung pakiramdam mo, hindi ka nagsasalita. Baka kung ano mangyari sa'yo at wala makapansin, mapahama ka pa. Okay nga lang ako. Sige na, pumunta ka na sa interview mo. Go, go. Oo na. Basta hintayin kita mamaya ha. At kung ano man yung bumabagabag sa'yo, huwag mo na munang isipin, okay? Alam ko. Pero, thank you pa rin ha. Sa pagpapalakas ng loob ko. Sus, boyfriend mo ako. Siyempre ako yung unang susuporta sa'yo. Sige na nga, doon ka na.
Galingan mo ah. Ikaw rin. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako kanina o ano. Pero kasi imposibleng makapunta sila rito. At saka paano nila ako nahanap? Ang layo nito sa baryo namin. At may nilagay si Aling Lina sa daan nang makaalis kami. Wala silang alam sa syudad. Kaya imposible talaga. Napailing ako at inalis na yon sa isip ko. Kailangan ko mag-focus sa interview. Una na ako. Sigurado na, sabay na rin si Coach. Okay, ingat ka. Ikaw rin. Day tayo mamayang gabi ha. Celebrate tayo. Oo na, alis ka na. Shoo, shoo, shoo. Aling Nina, nandito na po ako. Ira, kamusta naman? Maayos ba ang interview mo, ha? Ano po nangyari? Ano po nangyari sa braso nyo? Ayos lang po ba kayo? Huwag mo akong intindihin. Ayos lang ako. Nasagi lang ako sa matulis na bagay kanina. Ano po? Anong bagay? Hindi ko na rin napansin eh. Sige na. Ginamot ko na rin naman na ito. Ikaw, ano? Kamusta ang interview mo, ha? Ayos ba? Ayos po. Katunayan, natanggap po ako. Ay, naku. Sobrang saya ko para sa iyo, ha? Salamat sa Diyos. Ako rin po. Mag-celebrate po tayo ngayon, ha? Naku, gusto mo bang magluto ako ng paborito mong ulam, ha? Sige po. Pero ngayon tanghalian na lang po kasi mamayang gabi, magse-celebrate din tayo kasama sina Sandro sa si Coach. Naku, maganda yan. Si Sandro din ba nakapasok? Opo. Kaya nga po may celebration din siya mamaya eh. Naku, mabuti kung ganon. O sige, halika. Tulungan mo akong maghanda ng tanghalian. Tapos, dito mo na lang pakainin si Sandro at si Coach. Sige po. Naku, buti na lang at nakapag-grocery pala tayo. Saktong-sakto at may rekado tayo na paborito mong kaldereta. Oo nga po eh. Perfect timing. Abay, napakahangin naman. Ira, isara mo nga muna ang pinto. Opo. Teka. Oh, Ira. Ira, ayos ka lang ba? Aling Lina? Oh, bakit? Ayos ka lang. Tulala ka. Parang nakita ko po si tatay. Ano? Saan? Kailan? Ayun po oh. Nawala siya. Diyos ko. Sigurado ka ba sa nakita mo? Halika muna rito. Umupo ka. At teka, kukuha kita ng tubig. Hindi naman po siguro. Diba? Anong ibig mong sabihin, Iha? Kaninang umaga kasi habang pasakay kami ng jeep ni Sandro, may nakabungguan ako matanda. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si tatay. Tapos, kanina, kitang-kita ko po siyang nakatayo dyan sa may punong yan, oh. Pero, imposible. Ang laki ng apoy na iniwan namin noon. Kung nabuhay man ng ilan sa kanila, malabo pa rin. Dahil, nagkapit ako ng mga orasyon sa mga pwedeng daanan noon. Bago pa man ang apoy. Isa pa, paano nila tayo nasundan? Suot mo naman palagi ang binigay ko sa'yo, hindi pa? Opo, sigurado kung ganun din si Sandro. Diyos ko, kung ganun ay, baka manghanap din ang buhay ng mga tao rito. Hindi po pwede to. Paano na? Aalis ulit tayo rito? Nakakatatlong lipat na nga po tayo mula nung umalis tayo ng baryo eh. Ayoko na po umalis. Gusto ko na po rito. Malapit kay Sandro. Malapit sa mga kaibigan ko. At nandito na rin po yung buhay natin, di ba? Ira, tahan na. Hindi naman tayo sigurado eh. Pero, paano kung
mangyari nga po yung kinakatakutan natin. Ano na pong gagawin natin? Ay, naaalala mo pa naman ng mga itinuro ko sa'yo, hindi ba? Opo. Mabuti kung ganon. Gamitin mo yon. Gamitin natin. Sa ngayon, huwag mo munang isipin ang mga bagay na yon. Magsasabit na lang din ako ng mga panangga rito sa bahay nang sa gayon ay hindi sila makapasok. Natatakot po ako. Ira, ang layo na ng narating natin. Ang layo na ng narating mo. Sigurado ka bang hahayaan mo na lang na manaig ang takot? Eh hindi ba't pangarap mo itong buhay mo ngayon? Ito ang gusto mo noon pa man. Alam ko po. Pero hindi naman ako natatakot para lang sa sarili ko eh. Natatakot ako para sa inyo. Para sa mga tao rito. Napalapit na sa atin. Ayoko po mapahamak sila. Alam ko kung paano sila mag-aalit. Halilina. At alam ko, nakita niyo na rin yun noon. Ay, alam ko, Iha. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa natin ang paraan to, ha? Pero wala pa naman talaga tayong nakikita. Hihintayin pa po ba natin yun? Huminahon ka, Ira. Gagawa natin ang paraan. Sige na, kumalma ka na. Pasensya na po kayo. Kumain na lang po siguro tayo. Gutom na po ako eh. Oo, sige. Halika. Tulungan mo na lang ako at nang matapos na rin ang pagluluto ko. Tinulungan ko si Aling Lina na magluto ng tanghalian namin at pilit kong winaglit sa isipan ko ang nakita ko kanina. Tama si Aling Lina. Hindi dapat ako natatakot. Hindi dapat ako nagpapaapekto. Pangarap ko ang makarating kung nasan ako ngayon. Hindi ito ang oras para matakot pa ako. Dapat maging matapang na ako. Dapat harapin ko sila. Ira, halika na. Kain na tayo. Ano pa bang ginagawa mo dyan sa kusina, ha? Sinisigurado ko lang po na nakalaki tong backdoor natin. Ay nako, Iha, ano ka ba naman? Sige na, kumain na tayo. Nga po pala, nagkita po ba kayo ni Coach kanina? Ha? Eh, hindi eh. Bakit? Wala lang po. Mangungamusta lang po sana ako. Hindi na kasi kami nakikita nun eh. Ay nako. Sa sobrang busy na ni Dennis sa trabaho. Alam mo namang pagkatapos nilang maghiwalay ng asawa niya eh, sinunsod na niya ang sarili sa kakatrabaho. Minsan ko na nga lang makitang lumabas yun eh. Alam niyo po, guilty pa rin ako sa nangyari sa kanya. Ira, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon. At sigurado akong hindi ka naman sinisisi ni Coach kung saan siyang tumulong. Nakakalungkot lang dahil may kapalit ang tulong niya. Kahit na po. Ay, ano ba yan? Huwag na nga natin pag-usapan yon. Matagal na tayo nag-move on doon, hindi ba? Huwag na lang nating isipin. Ang hirap lang pong wag isipin lalo na't may... O, ayan na ang boyfriend mo. Nako, salubungin mo nga roon. Labo talaga ng isang yun. Sabi niya sasabay siya kay Coach kumain. Teka lang po babuksan ko lang po yung pinto. O sige, hayaan mo na at alam mo naman pabago-bago talaga ang isipan niyang boyfriend mo. Oh, akala ko ba sabay kayo ni Coach? Wala siya sa bahay. Ha? Saan nagpunta? Trabaho na naman. May schedule ba siya ng training ng athletes ngayon? Di ba sa bakasyon pa siya magte-training? Hindi ko alam, okay? Hanapin ko na lang mamaya. Baka nagsisente na naman yun. Okay. Pasok ka. Sakto kakain pa lang kami ni Aling Lina eh. Uy, ayos yan. Gutom na ako. Si Coach naman kasi hindi nagsabing wala na pala kaming pagkain dun. Tas iniwan pa ako. Sige na. Lalamig yung hinanda ni Aling Lina eh. Aling Lina, nandito na po yung pinakagwapo niyong apo. Napaka-feeling mo talaga. Ay sus! Halika na rito at kumain na tayo. Sakto po, gutom na ako. Napangiti na lang ako habang kumakain kami at daldal ng daldal si Sandro ng kung ano-ano. Naisip ko, sobrang swerte ko ngayon sa bago kong pamilya. Kung tutuusin, hindi naman ako cargo nila Coach at Sandro noon. Nagbakasyon lang naman sila noon sa baryo namin.
Nagkagustuhan kami at naawa sila sa amin ni Aling Lina kaya tinulungan nila kaming umalis doon. Utang ko sa kanila kung anong buhay ang meron ako ngayon. Kaya hindi dapat ako matakot. Bumuntong hininga ako at sumali na rin sa usapan. Pagkatapos kumain, tumambay muna kami ni Sandro sa bahay. Nang maghapon ay saka kami lumabas ni Sandro kasi may gagawin si Aling Lina sa bahay. Tignan mo tong si Coach. Hindi talaga sumasagot eh. Baka nga kasi may trabaho. Huwag mo namang i-spam yung tao. Di naman kasi siya ganito eh. Hindi yun basta umaalis na lang. Hayaan mo muna. Medyo fresh pa siguro talaga yung pakikipaghiwalay ng asawa niya sa kanya. Kaya, ayun, sinusubukan niya maging busy. Ewan, medyo hindi lang maganda yung pakiramdam ko. Ha? Saan? Dito sa biglaan na lang pag-alis ni Coach. Nag-overthink ka eh. Tigil-tigilan mo nga. Nahahawa ko. Di ko mapigilan eh. Pasensya ka na. Basta, nandito lang ako, okay? Nandito lang kami ni Aling Lina. Kung ano mang problema ni Coach, hindi namin siya iiwan. Hindi namin kayo iiwan. Thanks, love. Tumigil ka nga. Saka ano ba? Nasa park tayo. Yakap ka ng yakap dyan. Ano ba? Ayoko ng PDA. Ito naman oh. Parang na-miss ko lang yung mga sweet moments natin eh. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga maglakad. Uy, ayun, gusto ko ng fishball. Snacks muna tayo. Mamaya na tayo bumili ng panghapunan, ha? Oo na. Sige na, mauna ka na. Bibili akong soft drinks. Hoy, libre mo to, ha? Oo nga. Pabali po ng fishball. 5 sticks po. Saka itong kwek-kwek na rin po. Anong binili mo sa akin? Coke or Royal? Uy, Sandro. Tay? Ay. Uy, okay ka lang? Sandro? Oh, bakit parang takot na takot ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Akala ko lang may nakita ako. Oh, bakit? Ano ba nakita mo? Wala. Bumili na pala ako. Yung drinks ko. Ito, Coke na binili ko kasi wala silang Royal. Okay lang. Salamat. Akin na. Oh, nauho ka. Hindi ko na nasagot si Sandro. Pilit kong kinakalma ang sarili ko pero hindi ko siya magawa. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at hindi mapakali ang mga mata ko kakatingin sa buong paligid. May sinasabi si Sandro sa gilid ko pero hindi ko na siya maintindihan dahil pakiramdam ko may nakamasid sa amin. Hindi ko ma-explain pero nanlamig na ang katawan ko. Nabalik lang ako sa tamang wisyo nang biglang may nagsigawan sa may kanang bahagi ng park. Ano yun? Di ko alam eh. May pinagkakaguluhan yata ron. Narinig mo yun? May nakita kong tao doon. Puntahan natin. Teka Manong ha, babalikan namin. Hoy, Ira, ano ba? Ano naman pakialam natin kung may tao dyan? Excuse me. Excuse me po. Ira, ano ba? Oh my God! Sandro! Coach? Coach! Natulala ako sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa nakahandusay na katawan ni Coach Dennis. Parang huminto ang mundo ko. At tanging narinig ko na lang ay ang pagpalaho ng iyak ni Sandro. Nasapo ko ang bibig at pinigilan ng sariling huwag sumuka dahil sa kalagayan ni Coach. Pinutol ang mga braso niya. Pero nasa tabi pa rin naman ang katawan niya. Maraming sugat ang kanyang dibdib at wakwak ang kanyang tiyan. Binalot ng takot ang buo kong katawan. Parang alam ko na kung sino may gawa nito. Ay, Sandro, nakikiramay ako. Salamat po. Ay, hindi pa pupunta ang pamilya ni Coach. Hindi ko po alam eh. Pero, tinawagan naman na ni Sandro kanina. Ay, Diyos ko, kawawang Sandro. Kahit coach niya lang si Dennis sa basketball, ito na lang ang itinuring niyang ama matapos siyang lumaya sa kanila. Bakit naman kailangan kunin agad siya? Ay, at ganun pa ka-brutal. Ay, naku, mahabagin Diyos. Aling Lina, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Oh, ano yon? Doon na lang po muna tayo sa labas mag-usap.
Ano ba yun, Ira? Kinakabahan na ako sa'yo. Kanina po kasi, nakita ko na naman po si tatay. Ano? Feeling ko siya yung pumatay kay Coach. Ira, ano ba yung sinasabi mo? Aling Lina, sigurado talaga ako. Nilapitan niya ako kanina, tapos ilang saglit lang, nagkagulo na yung mga tao. At nakita na lang namin si Coach. Aling Lina, nandito siya. Makita niya tayo. Diyos ko, pero ibig sabihin, naaamoy pa rin nila tayo. Nasaan ang binigay kong anting-anting sa'yo? Yung panangga para hindi ka na nila maamoy. Suot ko ito kahit saan. Hindi ko nga po hinuhubad po eh. Kung ganun, paano niya tayo nahanap? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paanong nahanap niya po tayo rito eh. Ang layo-layo na nga po nitong baryo. Aling Lina, paano na to? Anong gagawin natin? Kakayanin ba natin sila? Hindi ko alam. Yun ang totoo, Ira. Akala ko napigilan ko na sila noong sundan ka nang bigyan kita ng anting-anting. Yun na ang pinakamalakas na pananggang nagawa ng mga ninuno kong albularyo. Pero mukhang nabasag pa rin nila yun. Ay, Diyos ko, kasalanan ko ito eh. Masyado ako naging kampante na hindi na nila tayo masusundan dahil takot sila sa kabihasnan. Pero mukhang gaya ng iba ay unti-unti na rin nilang tinatanggap ang pagbabago. Ano pong ibig niyo sabihin? Baka nandito na rin sila sa syudad, Ira. Baka nagkalat na rin sila rito. Hindi lang para sundan ka, kundi para dito na sila manirahan at kumuha ng pagkain. Ano yun? Ang galing sa bubong. Sandro! Aling Lina si Sandro! Sandro, iho, saan ka pupunta? Teka lang po, diyan lang po kayo ah. Ira, sandali! Sandro, anong nangyayari? Ira, dito ka lang. Ano yung nahulog? Bakit? Oh my God! Sino yan? Isa sa mga kapitbahay natin. Anak ni Aling Neni. Naalala mo yung dalagitang palaging nagpapaturo sa'yo nun? Siya yan? Aswang ang may gawa niyan. Sinusundan na tayo ng mga aswang sa gubat. Hindi magtatagal at dito na sila sa syudad maghahanap ng makakain. Ira, Sandro, Diyos ko, anong nangyari dyan? Aling Lina, may nabiktima na naman po. Putek, mga halimaw na yun na naman. Hindi pa sila nakontento na naputulan ng kamay si Coach. Pinatay pa nila. Mga hayop sila. At ngayon mambibiktima sila ng iba pa nating kapitbahay. Sandro, huminahon ka, iho. Nakinig ka sa akin, ha? Yung anting-anting na binigay ko sa'yo nang lumayo tayo sa baryo, nasaan na? Yung parang necklace ba? Oo, yun nga. Suot mo pa rin ba? Hindi na eh. Pero nasa wallet ko yun. Ito oh. Ay, hindi naman siguro dahil hindi niya hawak to palagi kaya naamoy siya, Aling Lina, di ba? Hindi. Hindi naman kailangan nakadikit yung palagi sa balat. Basta ba'y nasa malapit lang sa'yo? Hindi ko naman basta-bastang iniiwan tong pitaka ko. Lagi ko tong dala kasi nasa bulsa ko to kapag umaalis. Hindi ko naman nilalagay sa bag. Teka nga, ano naman kinalaman nun sa mga aswang? Sinasabi niyo bang sinusundan tayo ng mga aswang? Yun yung aswang na pumatay kay Coach? Sa anak ni Aling Nene? At yung aswang na tinakasan natin nun sa baryo nyo? Hindi pa namin alam, Sandro. Pero yun nga yung hinala namin. Ano mangyayari yun? Tagal-tagal na nun eh. Tsaka bakit naman tayo tatargetin ng mga aswang na yun ha? Ano, wala na silang nakitang ibang tao? Hindi ako nakasagot. Nagkatinginan kami ni Aling Lina. Hindi rin alam kung anong sasabihin. Sa huli ay huminga ako ng malalim at yumakap na lang sa kanya. Nagkaagulo ang mga tao dahil sa nangyari. Agad na kumalat ang usap-usapan na may aswang nga sa lugar namin. Lahat ay takot nang lumabas sa gabi. Habang ako naman ay hindi na mapakali
Kahit na panay ang pagpapakalma sa akin ni Aling Lina. Ira, ano ka ba naman? Nahihilo na ako sa'yo at kanina ka papalagad-lakad dyan. Aling Lina, kailangan may gawin tayo. Anong gagawin natin, ha? Hahanapin natin ang ama mo? At ano? Ira, kaya kong gumawa ng panlaban sa kanila. Pero, ang patayin sila, hindi ko kaya. Masyado silang malakas. Mamatay tayo. Ayoko may mangyaring masama sa mga tao rito, Aling Lina. Ayoko may mangyari kay Sandro. Umalis na lang tayo ulit, Ira. Umalis? Nakita niya na nga tayo eh. Siguradong mas susundan niya na tayo ngayon. At paano natin sasabihin yun kay Sandro? Yun din ang itatanong ko sa'yo, Iha. Handa ka bang sabihin kay Sandro kung ano talagang pinanggalingan mo? Hindi ko alam. Hindi ko kaya. May bisita ka ba? Wala naman po. Teka, baka isa sa mga kumahari ko. Samahan ko na po kayo. Sino sila at anong kailangan? Magandang araw po. Ako po si Vince. Vince? Opo. Yun po yung pangalan ko. Bakit? Wala naman. Ano bang kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Pasensya na po sa istorbo Alam niyo po ba kung saan tong paupahan na to? Kay Coach Dennis ang kwartong yan Ala? Yung pong nakaburol doon sa may chapel? Paano mo nalaman? Nadaanan ko po Tapos narinig ko sa mga chismosa na yung nakaburol daw dyan sa chapel. Tapos yung isa pang nakaburol doon sa isa pang bahay ay parehong pinatay ng aswang. Grabe. Tapos yung tutuluyan ko palang kwarto. Patay tayo dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman kakainin ng aswang kung mag-iingat ka. Paano mo nasabi, te? Basta, huwag ka nalang maglalabas. Ira, Sandro, teka, sino nagbabantay kay Coach? dumating yung pamilya niya. Mabuti naman kung ganun. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sino to? Hi po. Bago mo yatang roommate? Ikaw ba yung papalit kay Coach? Kayo po ba yung kaboardmate ng papalitan ko? Oo. Nice. Hindi naman po nagmumulto yung papalitan ko sa kwarto, no? Matapang po ako pero takot po ako sa multo. Chismoso ka rin for sure. Ay nako, ikaw na bata ka. Hindi multuhan dapat mong katakutan. Ano po? Aswang? Tara, kain na tayo. Vince, kita mo yung bahay na yan? Diyan yung kwarto ni Coach. Sa second floor ka sa pinakadulo. Ando naman yata yung landlord namin Magtanong ka na lang sa kanya. Sige, salamat kuya. Nice to meet you pala. Kayo rin po, lola, ate. Ira, ito naman si Aling Lina. Makalola ka namang bata ka. Ano po bang itatawag ko sa inyo? Okay na ako sa tiyang Lina. Aling Lina nga ang tawag ni Ate Ira sa inyo Hala, bahala kang bata ka kung anong itatawag mo sa akin. Basta may paggalang. Yun. Sige, edi Aling Lina na lang din. Sige po, salamat po. Kita-kits na lang mamaya, quiz. Makulit ang isang yun, ha? Mukhang may mangungulit sa'yo, Aling Lina. Ay nako, tara na nga. Sandro, tara. Ano pong ulam? Minudo yata yung niluto ni Aling Lina Nice, gutom na ako. Nauna ka pa talaga Ira, huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para maprotektahan ang isa't isa at ang mga taong mahalaga sa atin. Paano po natin gagawin kung mas malakas sila sa atin? Pues, gamitin natin ang lahat ng nalalaman natin para labanan sila. Sa ngayon, ay huwag muna tayo magpadalos-dalos. Nilagyan ko na ng mga proteksyon ang bahay natin. Kaya ikaw, huwag mong ihihiwalay ang binigay ko sa'yo, ha? Gagawan ko na rin ng bago si Sandro. Yung naisusuot. Mag-iingat kayo palagi, ha? Mag-iingat tayo palagi. Kung pwede, magdala na rin kayo ng mga panlaban. Kaya na mga asin?
Bawang? Oo. Mahirap na maging kumpiyansa. Ay, Aling Lina, ano pa ginagawa niyo dyan? Tara na, kain na tayo. Nagkatinginan kami ni Aling Lina. Ninitian niya ako at saka kami pumunta sa hapagkainan. Lumipas sa mga araw at naging tahimik naman ang lugar namin. Nailibing na ang 2 patay at ongoing na rin ang mga kaso nila. Kahit na alam namin ni Aling Lina at marami sa amin ang naniniwalang aswang ang may gawa noon, syempre hindi naniwala ang mga kapulisan. Ang sabi nila, may gumagala raw na serial killer. Grabe, nakakatakot daw lumabas. May serial killer daw na hindi pa nahuhuli. Naniniwala ka bang serial killer nga yung pumatay kina Coach? At saka sa anak ni Aling Nena? Yun ang sabi ng mga pulis eh. Eh bakit may iba pa ba? Wala naman. May iba kasing sinasabi si Mang Rico eh. Mang Rico? Teka, yun yung matanda sa may tapat na boarding house, di ba? Oo yun. Eh, naniniwala ka dun kay tanda? Albularyo yun dati. Kaya madali yun makakita ng mga kakaiba. Nang maligno? Sus! Nagpapaniwala pala kayo dun? I mean, nasa syudad na tayo. Saka moderno na yung panahon natin ngayon. So, hindi ka naniniwala dun? Di ah. Basta kakatakot pa yung mga tao kaysa sa aswang. Kuya, isa pang ang tusok ng fishball. Uy, ikaw te, gusto mo pa? Hindi na. Okay na ako rito. Teka, kasama mo si Kuya Sandro na nagtatrabaho dyan sa maliit na hotel, di ba? Bakit wala pa siya? Pinatawag pa raw eh. Ah, so hinihintay mo. Oo. Sabay kami uuwi eh. Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? Di ba malayo ang school mo dito? May kaklase ako rito. Tumatamay kami kasi free cut. Sus, baka nagbubulakbol ka lang ha? Lagot ka talaga sa mga magulang mo. Sus, wala na si nanay para mag-alala, no? Ang tatay ko naman, ayun, busy. Sa negosyo nyo? Parang gano'n na nga. Busy yun sa palaging paghahanap ng pagkain. Hindi ko na nga naabutan yun sa bahay palagi eh. Pero alam naman niyang nagbo-board ka, di ba? Sinabi ko, hindi ko lang alam kung may paki yun sa akin. May hugot ka yata sa papa mo ah. Huwag na natin pag-usapan yun. Naiinis lang ako. Oh, pasensya ka na. Okay lang. Oh, balik na tayo dun sa serial killer. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Ikaw, ang hiling mo sa mga patayan. Sabi ni Sandro, ang dami mo raw DVD ng mga patayan sa kwarto mo. Oo, nanonood nga kami ni Kuya Sandro eh. Kaso natakot siya. Matatakotin pala yun. Patay ka kay Sandro pag narinig ka nun. O bakit? Anong sinabi sa akin ng isang to? Uy, Kuys! Oh, nandiyan ka na pala. Nako, sabi ni Vince, matatakotin ka raw. Ate talaga. Nagsasabi lang ng totoo, Kuys. Sus, huwag ka na magpapalibre sa akin ha. Lo, ito naman matampuhin. Natawa at napailing na lang ako sa kanilang dalawa. Nagbangayan pa sila bago nagdesisyong kumuha na lang ulit ng order ng fishball. Pagkatapos nilang kumain ay sabay na kaming umuwi. Napakatahimik ng gabing yun, kaya hindi mo akalaing may mangyayari. Nagising ako ng 12:00 ng gabi sa sigaw ng mga kapitbahay namin. Nagmamadali kaming lumabas ni Aling Lina. Diyos ko, ano na naman yun? Tingnan po natin. Teka, Ira, magdala ka nitong asin at bawang. Diyan na lang po kayo ah. Ha? Hindi. Teka, sasama ako. Aling Lina naman eh. Sige na po, alis na po kami. Sandro, anong nangyayari? Ay, si Aling Berta. Natagpo ang wakwakan siya sa may basketball court. Nakasabit siya sa ring. Ano? Oh my God! Nasaan na yung mga pulis? Parating na. Tinawagan na naman yata nila. Diyos ko, paano na yung mga anak niya? Oo nga eh. Kala ko tumahimik na yung patayan dito. Tapos ito na naman. Seriously? Umatake na naman ang aswang. Hindi pa rin ba kayo naniniwala ha? Mang Rico, Ayaw pa kasing maniwala na nandito na ang mga aswang. Nandito na sila at hindi nila tayo titigilan. Gagawin nila tayo mga pagkain. Ay, halika nga rito. Huwag ka na lumapit dyan. teka.
Hindi niyo naman siya kailangan saktan ah. Teka lang naman. Ira, ano ba? Halika na nga. Baka madamay ka pa dyan eh. Oo nga, te. Nababaliw na yata yung si Manong eh. Vince, uy ano ka ba? Tsaka teka nga, bakit pawis na pawis ka naman? Saan ka ba galing? Ha? Te, pagpapawisan ka talaga kapag may serial killer na naman gumagala. Putik, lumabas pa naman ako kanina kasi nagugutom ako. Pagbalik ko, may patay na. Ano naman talaga, oh. Ano ba na talaga nangyayari sa mundo? Kaya ka naman pala wala kanina eh. Tatawagin sana kita eh. Sorry Kuys, nagugutom na talaga ako eh. Naghanap lang ako ng balot. Hindi ko naman nakita si Manong na tumatambay rito noon eh. Pues, dapat bumili ka na lang ng stocks mo sa kwarto. Hindi yung lalabas ka pa ng hating gabi para lang bumili ng pagkain mo. Alam mo namang may kumakalat na halimaw dito, di ba? Halimaw talagang paniniwala mo, te. Kaya ka ba may asin? Naniniguro lang din ako. Okay. Hindi nga aswang yun, te. Makaluma ni mga aswang, hindi yun makakapunta rito. Wala nang imposible ngayon, no? Sa bagay. Well, kung yan talagang paniniwala mo, hindi ko naman babasagin ang trip mo. Ewan ko sa'yong bata ka. Ira, tama na yan. Nasaan ba si Aling Lina? Nasa loob ng bahay. Gusto nga sumama rito pero hindi ako pumayag na lumabas pa siya. Tara na. Balikan na lang natin si Aling Lina sa loob. Buti pa nga. Hoy Vince ha, umuwi ka na rin. Napaka-chismoso mo talaga. Baka chismoso ka naman, te. Oo na, uwi na ako. Ikaw, Kuys, kinaati ka na muna. Mauna ka na. Samahan ko lang muna sila sa bahay. Kinakabahan na naman ako, habang palingon-lingon sa pinagkakaguluhan pa rin katawan. Nang makapasok kami at dumiretso si Sandro sa kusina, ako naman tinabihan si Aling Lina sa sofa. Oh, anong nangyari? Patay na si Aling Berta. Wakwak daw ang tiyan. Diyos ko! Anong sabi? May mga polis na ba? Meron na naman po. Siyempre, ganun pa rin. Yung serial killer. Aling Lina, paano kung Kung ano? Ira, anong gusto mong sabihin? kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip ni tatay. Bakit ganito? Bakit siya nambibiktima ng mga nakarang araw? Tapos huminto. Pero ngayon, meron na naman ulit. Hindi ko maintindihan eh. Aling Lina, ano bang plano niya? Anong gusto niya? At may papattern-pattern pa siya eh. O baka naman tayo lang ang nag-iisip noon. Po? Aling Lina, anong ibig niyo sabihin? Ay, pasensya na Ira pero naisip ko lang kasi. Baka tayo lang ang nag-iisip nito. Baka naman talagang serial killer yung gumagala, iha. Baka hindi ang tatay mo. Aling Lina, seryoso ka ba? Hindi talaga ako pwede magkamali eh. Si tatay yung nakita ko noong araw na matagpuan ko ng patay si Coach. Ira, wala naman talaga tayong ebidensya na sila nga iyon. Isa pa, kung talagang sila yon at ikaw ang pakay nila, bakit hindi pa nila tayo sinusugod ngayon, ha? Nakita ka na nila, hindi ba? Kung gusto nilang magiganti, dapat ay tayo na ang pinuntahan nila at pinatay. Sino pong papatayin? Sino magigigante? Oh, Sandro, iho, nandiyan ka na pala. Okay lang po ba kayo? Bakit parang nag-aaway kayo? Wala. May sinabi lang si Aling Lina. Babalik na rin kami sa pagtulog, San. Siguro, mas mabuting bumalik ka na rin sa inyo. Okay. Ano po ba kasing meron, Aling Lina? Okay lang po ba talaga kayo? Huwag mo nang pansinin yon. Sige na, iho. Bumalik ka na sa boarding house, ha? At maaga pa ang duty niyo mamaya. Magpahinga na rin po kayo, ha? Ako na po yung maglalak ng pinto. Nandito ka ba talaga, Tay? O guni-guni ko lang lahat na nakita ko? Pero hindi. Sigurado ako eh. Ano mo nangyayari sa akin? Hindi na ako nakatulog ng umagang yon. At dumiretso na lang rin sa duty. Pinilit kong wag nang isipin ang kung ano mang bumabaghabag sa akin. Pero hindi ko napipigilan. Lalo na nang sinalubong ulit kami ng kumpulan ng mga tao pag uwi namin ni Sandro. Ano na naman yung pagkukumpulan nila na yan? Ewan ko rin eh. Tara, puntahan natin. Patay ba yan?
my God. Di ba yan yung bagong border ni Aling Nina na call center agent? Wakwak na naman yung puso. Ay, nako. Tara na, Ira. Teka, sandali lang, Sandro. Huwag na tayo makiusyoso ron. Tingin mo, yung serial killer na naman yun? Ano, may iba pa ba? Tsaka, kailan ba nila mauhuli yun? Sandro, Oh, may gusto ka bang sabihin? paano kung... Koys! Ate Ira! Oh, Vince, saan ka na naman galing? Doon! Nakichismis ako dun sa bagong bantay. At update na rin dun sa kaso ng serial killer. Kaya lang ayaw sabihin ng mga pulis eh. Wala tuloy ako nasagap. Confidential kasi ang mga yan. Hindi ka naman pulis para ma-involve sa ganyan. Kara mo rin eh. Gusto ko kasing maging detective. Saka ang cool at interesting ng mga patayan. Pusang gala. Ano kaya talaga ang trip ng serial killer na yun, oh? Cannibal ba siya? Ano ginagawa niya sa mga kinukuha niyang parte ng katawan? Alam nyo, weird talaga ang mga serial killer eh. Ay, kung ano man ang binabalak mo, Vince, huwag mo nang gawin, ha? Umuwi ka na, okay? Gabi na. Oo na po, ingat kayo, kuya ate. Nagpaalam na kami kay Vince. Hinatid ako ni Sandro sa bahay tapos umuwi na rin siya. Nababahala pa rin ako sa nakita namin. Pero hindi ko na masabi kina Aling Lina at Sandro. Kasi pakiramdam ko, pareho na silang kumbinsidong serial killer nga ang may gawa ng mga kakaibang pagpatay. Lalo pat kumalat sa balita ang talamak din na patayan sa ibang bayan. Mas nakumbinsi tuloy ang mga tao na talagang serial killer nga ang may gawa ng patayan. Hindi ko alam. May bahagi sa aking hindi talaga naniniwalang isang serial killer ang pumapatay. Maaga akong natulog ng gabing yun, pero bigla akong naalimpungatan nang may narinig akong kaluskos sa bubong. Ano yun? Aling Lina? Anong oras na ba? Teka, 12:00. Ano ba yan? Ang ingay. Tulog na for sure si Aling Lina. Ira, ano pang ginagawa mo rito sa labas? Aling Lina naman eh. Nanggugulat kayo. Ano nga ba kasing ginagawa mo dyan, ha? Nagugutom ka ba? Hindi po. May narinig po ako sa bubong. Narinig niyo rin po ba yun? Saka, bakit po gising pa kayo? Ay, nag-CR lang ako. Pero teka, may narinig ka ba sa bubong? Ano yung narinig mo? Parang may kumakalabog po eh. Tapos parang may weird na tunog dun. Hindi ko po ma-explain. Basta parang naiipit na bata na ewan. Ha? Paano naman magkakaroon ng bata rito? Ewan po. Teka nga, saan mo ba narinig? Hindi ko po sure kung saang parte ng bubong pero mahina lang sa kwarto ko eh. Paglabas ko naman, biglang lumakas tapos nawala rin. Teka nga, pakinggan natin. Wala naman ah. Tingnan ko na lang po sa labas. Ano ka ba namang bata ka? Gabing-gabi nilalabas ka pa. Hala, bumalik ka na sa pagtulog. Okay lang po ako. Sige na po, bumalik na po kayo sa pagtulog. Ha? Lalabas ka pa talaga? Magsi-CR lang din po ako. Sige na po. Sigurado ka ha? Huwag matigas ang ulo mo, Ira. Oo na po. Wala naman siguro yun. Pero, di pa rin talaga ako makampante. Okay na tong asin. Ay, okay, Ira. Ay, bakit ba ako kinakabahan? Tahimik ng gabi ah. Wala rin stars. Ang uulan pa yata. Ay, ano ba yan? Wala naman. Paranoid lang ba talaga ako? Ay, makatulog na nga ng ulit. Akmang papasok na ako sa loob nang bigla namang may tumunog ulit sa bubong. Hindi na ako nagdalawang isip at lumabas. Sinara ko ang pinto at pumunta sa harapan para makita kung may tao sa bubong. Nang makalayo ako, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang isang nilalang na may kulubot na balat, malalaking mata at naglalaway na bibig ang nakatingin sa akin. Wala itong buhok.
At ang mga kamay nito ay parang may nakadikit na pakpak. Napatili ako, lalo na nang bumaba ito. Hindi na ako nakapag-isip. At sa halip na pumasok ay napatakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko na alam kung saan ako napunta. Sinabuyan ko ito ng asin pero nagulat na lang ako kasi bigla siya lumipad pataas at lumayo na hanggang sa hindi ko na nakita. Sanggala, hindi ako pwedeng magkamali. Aswang yun. Sino yan? Ate, ako to. Vince? Hoy, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat ako magtanong sa'yo kung anong ginagawa mo rito? Saka, nandiyan ka pa talaga sa loob ng bakod. Lumabas ka nga dyan. Ano kasi? Mamaya ka na mag-explain. Labas ka na muna dyan, dali. Hindi ka ba natatakot dyan? Ha? Bakit naman ako matatakot? Kasi po gabi na ha. At nasa nicho yung kinatatayuan mo. Vince naman eh! Ano ba? Grabe, matatakotin din pala. Aray ko, bigat naman ng kamay mo, te. Susumbong kita kay kuya. Tumigil ka nga! Ano? Totoo bang nicho yan ha? O binabadrip mo lang ako? Totoo nga eh. Nung isang araw, narinig ko sa mga batang kali na libingin daw yan ng mga may-ari ng malalaking bahay na yan sa gilid. Kasama daw tong parte ng property nila eh. Yung Sileum nga yan dati. Kaso nung wala na sila, wala na rin nag-aalaga. Para yung malaking bahay rin na parang haunted house. Nasira na lang din dahil sa kalumaan. Kaya yun, bakod na lang natira at tinabunan na lang ng mga ligaw na damo. Ay, buisit ka. Muntik na akong ataking sa puso sa'yo eh. Lo, bakit kasi nandyan ka? At saka, oras na ng gabi oh. May humabol sa akin. Oh, sagala. May umabol sa'yo? Sino? Teka, tao ba? Ala, baka mamaya yun yung serial killer ha. Aray ko, nangampas ka na naman eh. Grabe ka naman makatingin sa akin. Parang mamamatay na ako sa titig na yan eh. Alam mo, tatamaan ka talaga sa akin pag di ka nagtigil. Seryoso kasi. Sino ba kasi umabol sa'yo? O tara, rest back natin. Ira? Vince? Sandro? Teka, anong ginagawa mo rito sa labas? Sinamahan ko yung pasaway na batang to. Gusto na naman daw ng balot eh. O ikaw, anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Ay, Kuis, nandyan pa nga siya kanina sa libingan ng mga Santos. Teka nga, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Bakit nasa labas ka pa? May humabol sa akin. Nataranta ako eh. Kaya imbis na pumasok ulit ako sa bahay, napatakbo ako palayo. Kaya nakarating ako rito. Ano? Sinong humabol sa'yo? Isang aswang. Aswang na naman. Nagsasabi ako ng totoo, Sandro. May narinig akong kumakaluskos, kumakalubog sa bubong namin. Kaya sumilip ako. Nilabas ko. Tapos, nakita kong may nakapatong sa bubong namin. Pangit tapos naglalaway pa. Nakita niya ako kaya napatakbo ko palayo ng bahay sa sobrang taranta ko. Wow, ang galing ah. Ang galing. Aray ko. Pag ang tenga ko talaga natanggal ah. Aray. Alam nyo, kung ayaw niyong maniwala sa akin, bahala kayo. Ira, teka, ay! Iniiwan ko na sila roon at patakbong bumalik ng bahay. Mabilis akong bumalik ng kwarto at nagtalokbong. Kinabukasan inis pa rin ako kay Sandro. Panay ang suyo niya sa akin pero hindi ko siya kinakausap hanggang sa mag-uwian. Hindi ko na rin nasabi kay Aling Lina ang nangyari kagabi dahil bukod sa mag-alala siya, pakiramdam ko mas maiinis ako pag pati siya hindi maniwala sa akin. Ayoko nga rin makita ang mukha ni Vince. Buisit na bata yun. Hindi ako naalimpungatan at mas lalong hindi ko guni-guni yun. Buisit! Hanap ako ng ebidensya at makikita nilang hindi ako nagsisinungaling. Ngayon mas nakumbinsi akong hindi gawa ng tao o ng serial killer ang mga patayan. Nakita ko na mismo ang hayop na aswang. Ira, hindi pa rin ba tayo mag-uusap? Wala pa rin ako sa mood. Kaya please lang, huwag mo muna akong kausapin. Wala naman ako sinabi ah. Si Vince lang naman yung nang asar. Ba't pati ako nadamay? Ikaw naman oh. Bakit? Naniniwala ka ba sa akin? See? Hindi rin naman, 'di ba? Alam mo, ikaw ang hindi ko maintindihan. May experience ka na sa aswang, 'di ba?
Pero bakit ayaw mong maniwala sa akin? Ganun ba ka-imposibleng nakarating yung mga aswang dito sa syudad, ha? Okay, fine. Nung una kasi akala ko rin aswang yung may gawa ng patayan dahil sa paraan ng pagpatay. Pero kasi mas kapanipaniwala naman na taong serial killer yung gumagawa nun, di ba? Alam mo, wag na muna natin pag-usapan to, okay? Sige na, aalis na ako. Di ba may meeting ka pa? Oo, pinapatawag kami. Teka, sigurado kang uuwi ka mag-isa. Kasi medyo late na. Pagod ako. Hindi na kita kayang hintayin. Saka isa pa. Inis pa kasi ako sa'yo. Ira naman, sorry na. Sorry na, please. Okay, pagpalagay na lang natin na... Shh! Tama na. Baka mag-away na naman tayo eh. Sige na, mauna na ako. Marami daw inuluto si Aling Lina kaya pwede ka sa bahay mo na kumain pag uwi mo. Okay, doon ako kakain. Pakisabi kay Aling Lina, ha? Okay, alis na ako. Ingat ka, ha? Pumara ako sa tabi ng bukana papasok sa lugar namin. Nagiba ang shift ko. Kaya mga 10:00 na akong nakauwi. Si Sandro mas matatagalin pa ngayon kasi kinausap nga sila ng boss namin. Humikab ako at nagpatuloy sa paglalakad nang biglang may naramdaman akong nakasunod sa akin. Bigla akong kinabahan. Binilisan ko ang paglalakad at naramdaman kong ganun din yung sumusunod. Halos tumakbo na ako nang biglang may sumulpot sa harapan ko. Napatili ako sa gulat. Pero mas lalo akong nagulat at nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko ang aking ama na nakangising nakatitig sa akin. Tay? Kamusta ka na, Ira? Anong ginagawa niyo rito? Bakit mukhang sobrang gulat mo naman? Ikaw nga nakapunta rito eh. Kayo ba? Kayo ba may kagagawa ng patayan? Kayo ba ang bumatay sa mga taong yun? E ano kung ako? Bakit? Anong gagawin mo, ha? Walang hiya ka! Anong ginawa ng mga yun sa inyo? Inosente sila! Inosente? Pare-pareho lang silang lahat. Yung lalaki tumulong sa'yo. Akala ko naman, ganun kalakas. Hindi naman pala. Ang bilis ko lang napatay. Walang hiya ka! Bakit ka ba nandito? Sinusundan mo ba ako, ha? Please lang, tigilan niyo na ako. Ayoko maging katulad niyo, okay? At tingin mo, ganun lang kadali yun, ha? Tingin mo, papayag ako na masaya ka rito sa buhay mo habang kami ay nawalan. Alam mo ba kung ilan ang lahi natin ang namatay sa ginawang apoy ni Lina? Nawala ang ina mo, ang ate mo. Namatay silang lahat. Ang pamangkin mo. Nagdusa kami tapos ikaw. Magpapakasaya ka rito. Hindi ako papayag. Kung gusto mong gumanti, sa akin na lang. Bakit ka nandadamay ng mga inosenteng tao? Hindi ka nila kilala. Wala silang alam kung sino ako at mas lalong wala silang alam sa inyo. Huwag ka mag-alala, Ira. Hindi lang naman ito tungkol doon. Kayo nakalabas na kami ng syudad. Siyempre, mas marami pa rin ang pagpipilian naming pagkain. Kaya lang, ikaw nga pala ang dahilan kung bakit kami nandito. Kaya sige, makonsensya ka. Hayop ka. Hindi ko alam kung bakit pa kita naging ama. Sana hindi na lang ako naging kalahi ninyo. Mga halimaw! Kahit pagbalik-balik na rin mo pa ang mundo, nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng ating lahi. Kaya kung halimaw kami, halimaw ka rin, Ira. Pagpalit ka man ang buhay mo, hindi noon mapapalitan kung saan ka nang galing. May pagkakataon ka pumili noon pero ibang landas ang pinili mong tahakin. Kung sana hindi mo kami sinunod ng ina mo, hindi tayo aabot sa ganito. Napasinghap ako nang bigla siyang magpalit ng anyo. Pero mas nagulat ako nang makitang siya ang humabol sa akin kagabi. Tama ako. Minaman-manan na niya ako noon pa. Mas nakumpirma lang ang hinala ko na hindi nga ako namamalik mata lang noon.
Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Agad kong kinapa sa loob ng bag ang mga dala kong panangga. Sumugod siya sa akin habang naghihintay naman ako ng tamang tiyempo para hagisan siya ng holy water. Pero nagulat na lang ako nang biglang may humarang at ito mismo ang bumuhos ng tubig sa ama ko na siyang kinapaso nito. Sa sobrang sakit at init ay napilitan nito lumipas palayo habang ako'y tulalang nakatingin kay Sandro. Ay, Ira! Ayos ka lang ba? Ira! Sandro! Shh! Shh! Nandito na ako, okay? Nandito na ako. Walang mananakit sa'yo. Hindi ako papayag. Taan na. Halika na. Tara na. Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit parang ang tamlay-tamlay niyong dalawa? Magandang gabi po, Aling Lina. Magandang gabi rin. Sandro, ano nangyari kay Ira ha? Bakit ganito ang mukha nito? Ira! Ay! Maabang kwento po eh. Pwede po bang kuhanan ko muna siya ng tubig? Oo, sige. Teka nga. Halika nga rito, Ira. Halika at umupo ka sa tabi ko. Ira, ano nangyari anak? Bakit ganyan ang mukha mo? Aling Lina, Bakit? Kinakabahan naman ako sa iyo. nandito nga sila. Tama ako. Nandito si tatay. Nakasalubong ko siya kanina papasok dito. Galit na galit siya sa ginawa kong pagtakas, Aling Lina. Papatayin niya tayo. At ang malala pa, gagawin nilang open freezer yung syudad. Dito sila kukuha ng pagkain. Diyos ko. Totoo ba yan? Opo. Nakaharap ko siya kanina. Talagang balak na niyang sugurin ako. Malamang ay patayin. Pero dumating po si Sandro. Nabuhusan po siya ng holy water. Diyos na mahabagin. Tama ako. Hindi serial killer. Tao ang gumagawa ng patayan dito. Kundi si tatay ang may gawa. Pinatay niya si Coach. Para paghigantihan. Paghigantihan? Sino? Sino maghihiganti? Sandro? Ano bang pinag-uusapan niyo ni Aling Lina? Bakit narinig ko yung pangalan ni Coach? Yung kanina. Kilala mo ba yun? Kilala mo ba yung aswang? Naniniwala ka na ba sa aking may aswang na rito sa syudad, ha? Sa nakita ko, oo. Yung aswang kanina, siya ang pumatay. Siya ang pumapatay. Siya rin ang pumatay kay Coach Dennis. Siya ang sinasabi mong naghihiganti kay Coach? Pero bakit? Ano bang ginawa ni Coach sa kanya? Sandro, ang aswang na yon, ang humabol sa atin noon sa baryo. Isa siya sa mga nagtangka ng buhay natin noon. Kung ganun, sinusundan nga nila tayo? Pero teka, bakit alam nyo? Personal nyo bang kilala yung mga aswang doon, ha? Di ba sabi nyo sa akin noon, hindi nyo naman sila nakakasalamuha kasi nasa bukid sila nakatira. Pero bakit parang kilalang-kilala nyo naman yata yung mga aswang doon? At kanina, ikaw, kinausap ka ng aswang na yun, hindi ba? Hindi ko narinig, pero kita ako sa malayo na parang nag-uusap kayo. Hindi ka lang niya basta inatake. Natinginan kami ni Aling Lina. Sa totoo lang wala na akong balak sabihin kay Sandro ang tungkol sa nakaraan ko. Kasi akala ko hindi na rin namin mauungkat yon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nakita na ni Sandro si tatay. At sa totoo lang, nakakapagod ding maglihim sa kanya. Sandro, may kailangan ako sabihin sa'yo. Ano? Tungkol sa pagkatao ko. Hindi ako totoong ulila. May mga magulang ako, Sandro. Ano? Nasaan sila? Bakit hindi mo sila kasama? Dahil ayoko silang makasama. Ayoko makasama ang lahi namin. Ayoko maging kalahi nila, Sandro. Bakit? Bakit ayaw mo sa kanila? Dahil
Lahi sila ng mga aswang. Lahi ako ng mga aswang, Sandro. Ano? At nung nakaharap natin kanina, tatay ko yun. Galit na galit sa akin dahil tumakas ako noon. Namatay ang marami sa amin dahil sa apoy na ginawa ni Aling Lina at ni Coach Dennis noon. Kaya siya nagiganti. Ibig sabihin, aswang ka? Hindi. Kaya nga ako tumakas sa kanila para hindi nila maipasa sa akin yung itim na bato. Kada may mamamatay sa matan ng aswang, may niluluha silang itim na bato. At yun na ipinapasa sa mga batang nasa lahi namin para tuluyan na maging aswang. Isa ko sa dapat na pagpapasahan ng batong yun. Pero ayaw ko. Hindi ko kaya. Kaya umalis ako. Nang mamulat si Ira sa totoong pagkatao niya, kinwestiyon niya na ito. Nakatira ako sa paanan ng bukid. Kung nasaan ang kanilang kubok kaya. Pag gustong tumakas ni Ira sa akin siya nagpupunta. Kaya kami naging malapit sa isa't isa. So alam niyo lahat, Aling Lina? Alam niyo nakakalabanin niyo ni Coach yung pamilya ni Ira? At alam niyo rin na may posibilidad na masundan tayo? Kaya nga may ginawa akong proteksyon natin, Sandro. Akala ko rin napatay na silang lahat sa apoy. Kung may nabuhay man, hindi ko akalaing makakatakas sila. Dahil mismo ngang bukana ng bundok, ay nilagyan ko ng orasyon laban sa kanila bago ang apoy. Sandro, hindi namin alam kung paano sila nakalabas. Nagpalipat-lipat kaming Aling Lina noong makalabas kami ng baryo at naghiwalay tayo para hindi talaga nila kami maamoy. Pero nasundan pa rin nila tayo. Nasundan pa rin nila kayo. At ngayon pinatay ng tatay mo ang coach ko. Ang taong tumanggap sa akin ang itakwil ako ng mga magulang ko noon dahil ayaw ko sundin yung gusto nilang course. Patay na siya. Patay na yung tinuturing kong tatay. Sorry. Sorry kung umabot sa ganito, Sandro. Please, maniwala ka. Hindi ko to ginusto. Hindi ako aswang. At mas lalong hindi kita sasaktan. Sorry kung dahil sa akin umabot sa ganito. Aayusin ko to. Hindi ako papahayag na may madami pa siyang iba. At ano magagawa mo, Ira, ha? Wala nga tayong nagawa nun, di ba? Ang tanging nagawa lang natin para mabuhay ay ang tumakas. So paano gagawan mo ng paraan, ha? Aling Lina. Ira. Shh. Tahan na. Ha? Tahan na. Nabigla lang si Sandro. Sigurado akong hindi magtatagal ang galit nun. Tahan na, Iha. Tahan na. Nandito lang ako, ha? Hindi kita iiwan. Sasamahan kitang harapin ang ama mo. Paano natin gagawin yun? Tama naman si Sandro Shh. Ano ka bang bata ka? Kailan ka pa hindi naging palaban, ha? Kung natakasan mo nga noon ang kapalarang inayawan mo, ngayon pa kaya? Kung hindi natin napatay ang ama mo noon, pues, ngayon, tutuluyan na natin siya. Narinig mo, Ira? Kaya mo to. Hindi ko alam kung kailan siya ulit magpapakita at sasalakay. Hindi na dapat siya makapambiktima pa ng iba. Aling Lina, hindi ako papayag na may susunod pang mamamatay sa lugar natin. Kung ganun dapat tayong maghanda. Oras na para magamit mo ang tinuro ko sa iyo noon. Lahat ng mga panggagamot at orasyon na itinuro ko noon laban sa aswang, gagamitin natin ang mga yon. Hindi na po natin siya makukulong dito. I mean, saan natin siya ikukulong? Kung papatayin man natin, paano? Hindi tatalab ang pagsaboy ng holy water sa kanya, Aling Lina.
pwede pa rin natin siyang makulong. Saan? Paano? Nakita mo yung bakanting lote, katabi ng malaking bahay ng mga Santos. Yung libingan nila noon? Oo, banal na lupa yun, Ira. Ilang dekadang dinasalan yun ng mga kaanak at alam ko'y kahit nasira na yon, ay pinupuntahan pa rin yun ng mga kaanak tuwing undas. Doon natin pwedeng ikulong ang tatay mo. Kailangan lang natin siyang mailibing doon, saka ako gagawa ng matibay na orasyon para talagang hindi na siya makalabas. Sigurado po ba kayo sa gagawin natin yan? Effective po kaya talaga yan? Narinig ko sa mga kapitbahay na babalik daw ang isang malayong kamag-anak ng mga Santos. Ipapaayos daw nila ang libingan na yan. Mukhang ire-repair yata yung nasirang musileo. Teka lang po. Masyado pong delikado yata yan. Paano kung makalabas siya pag tinuloy nila yung repair na yan? Hindi. Hindi pwede makalabas na siya. Dapat habang buhay na siya makulong sa ilalim ng lupa. Ay, kung ganun, anong question mo? Bakit natin siya ikukulong doon sa musileo kung pwede naman sa sementeryo mismo? Tama. May malapit na sementeryo rito. Doon, hindi talaga siya mahuhukay at mas lalong hindi siya makalalabas. Pero kailangan natin ng tulong. Hindi natin kaya maghukay tapos hahanapin pa natin siya. Ay, kausapin mo si Sandro. Paniguradong tutulungan ka noon, lalo pat para din naman ito sa Coach Dennis niya. Nabigla lang yon, Iha. Pero hindi ka iiwan nun. Sigurado ako. Talaga? O baka nagsisisi na siyang sinama niya pa ako rito? Matatanggap niya ba talaga yung pinanggalingan ko, Aling Lina? Diyos ko, huwag kang mag-isip ng ganyan, ha? Dahil sigurado kung hindi mababaw ang pagmamahal ni Sandro sa iyo. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Bukod sa pag-aalalang baka sumugod na lang bigla ang ama ko, iniisip ko rin si Sandro. Nakailang text ako sa kanya pero hindi niya sinasagot. Kinaumagahan ay hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko siya sa boarding niya. Oh, te, anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga pa. Saka di ba si Kuis pumunta sa inyo para sunduin ka? Oo nga pala, te, bakit parang bad mood si Kuis kagabi? Niyaya akong magbalot, ayaw naman ako samahan. Pwede bang huwag ka nang lumabas ng hating gabi para dyan sa balot na yan, Vince? Paano kung ikaw na yung makita ng killer na yon, ha? Gusto mo bang ikaw mapaglamayan bukas? Lah, di ginawa naman kaagad akong biktima. Hindi ako mahuhuli ng killer na yon, no? Pwede ba, Vince? Ayoko makapagtalo sa'yo, okay? Si Sandro naman ang pinunta ko rito, eh. So, nasa na ba siya, ha? Ewan, pumasok ata. Bagang umalis eh. Kinakatok ko pero wala naman ako naririnig. Si landlord nakakita na umalis daw siya na maaga. Sana sinabi mo agad. Teka. Ano na naman? Ikaw ang mag-ingat. Huwag ka natatakbo sa labas paggabi. Baka ikaw rin ang mapahamak. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga dito. Oh, saan si Sandro, ha? Umalis na po siya. Maaga raw umalis, sabi ng landlord. Ay, mukhang galit pa rin siya sa akin. Ira naman. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hayaan mo muna siya. Sigurado ako nagpapalamig nga lang yun. Huwag mo munang pilitin. Oh, ito. Ibigay mo na lang ito sa kanya mamaya, ha? Okay. Kamusta po yung ginagawa niyo para sa plano natin? Matatapos ko yun ngayon. Pupuntahan ko rin ang sementeryo mamaya. Bibili na rin ako ng mga kailangan natin para doon. Ang kailangan lang natin ngayon ay ang mapalabas ang ama mo at ang madala siya sa sementeryo. Pero bago yun, kailangan muna natin siguraduhin tutulungan tayo ni Sandro sa plano natin yun. Tutulong yun, Iha. Maniwala ka. Hindi ka pababayaan ni Sandro. Ikaw pa ba? Ngumiti na lang ako kay Aling Lina. Hindi nga ako pinansin ni Sandro ng umagang yun. Pero nang magtanghali ay tinanggap pa rin naman niya ang lunch na ginawa ni Aling Lina. Na mag-uwian at nagdesisyon akong kausapin na talaga siya. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Ayaw mo na ba sa akin? Ira, ano ba sinasabi mo?
Sorry. Sorry kung minamadali kita. Alam ko namang mahirap tanggapin ang mga sinabi ko kagabi eh. Pasensya ka na kung ang kulit-kulit ko ngayon. Ira, tama na. Tama na, please. Ayaw na ayaw kitang umiiyak. Alam mo yan. Sorry. Bibigyan kita ng space, Andrew. Promise. Bibigyan kita ng space para makapag-isip-isip. Pero, pwede bang tulungan mo muna kami? Please. Tulungan mo muna kami ni Aling Lina. Gusto ko na manapos to. Gusto ko nang makawala sa kanila. Gusto ko na silang ibaon sa limot dahil nagbabagong buhay na ako eh. At dahil ayokong iwan ka kay Aling Lina. Kaya please, tulungan mo muna kami. Please. Anong ibig mo sabihin? Saan ko kayo tutulungan? Bakit? May pinaplano ba kayo ni Aling Lina? May plano na kami kung paano namin tuluyang makukulong ang tatay ko sa ilalim na lupa. Hindi ko alam kung ilan sila nakaligtas pero sa ngayon, dapat siyang makulong habang buhay. Hindi na siya dapat makatakas at makapaminsalap. So, ano ang plano nyo? Inilibing namin siya sa malapit na sementeryo sa amin. Kailangan namin ng tulong mo para magawa yun sa Andrew. Okay. Tutulungan ko kayo. Salamat. Halika. Sorry talaga. Shh, Tana. Hindi ako aalis, ha? Dito lang ako. Tutulungan ko kayo ni Aling Lina, okay? Babaon natin sa ilalim ng lupa yung aswang na yun para tuluyan na rin nating mabaon sa limot kung ano man yung pinanggalingan mo. Salamat. Tara na, umuwi na tayo. Nagugutom na ako. Okay. Nagluto si Aling Lina ng masarap na hapunan para sa atin. Sa amin ka na lang kaya matulog. Ha? Bakit naman? Ewan, hindi ako mapanatag eh. Kinakabahan ako. Sige na, ayos lang ako. Tsaka, tinuruan din naman ako ni Aling Lina ng mga panangga tungkol sa kanila, di ba? May asin at bawang din ako sa kwarto. Tapos meron din ako nung binigay ni Aling Lina. Kahit na, hindi pa rin natin nasisiguro. Baka mamaya kung anong... Tama na, okay lang ako. Walang mangyayari. Okay? Siya nga pala. Ano yun? Pagkatapos ng lahat ng to, gusto kong sabihin mo sa akin yung lahat. Pwede ba yun? Lahat-lahat. Pati na yung mapapait na mga naranasan mo. Okay. Kung yan ang gusto mo, sasabihin ko sa'yo. Lahat-lahat. Pagkatapos ng lahat ng to. Sapat na sa akin yun. Hindi ka galit? Hindi ko kaya magalit sa'yo, no? Babawi ako sa'yo. Promise. Pag-usapan natin to pagkatapos. Okay, dito na pala tayo. Para po! Oh, dahan-dahan na. Thank you. Parang buhay na buhay pa yung mga tao ah. Ibang-iba kagabi, sobrang tahimik. May ganap ba? Di ko alam eh. Baka may nag-aaway na naman. Baka nga. Teka, si Vince ba yung tumatakbo? Kuys! Ate Ira! Ay, ano na naman kayang dala ng isang to? Kuys, may bago na naman. Bago? Bagong ano? May bago na namang biktima yung serial killer. Oh my God, sino? Hindi namin kilala eh. Wala rin may kakilala sa mga kapitbahay. Pero alam nyo, ito yung mas nakakatakot. Tinapon ang bangkay malapit sa bahay ninyo, te. Ano? Si Aling Lina? Oh, Ira! Teka lang! Hintayin mo ako! Uy, ako rin, teka! Padaan! Excuse me! Bahay namin yan! Aling Lina! Ira, nandito ako. Oh my God! Aling Lina! Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. May kailangan kang malaman. Ano? Tingnan mo yung bangkay. Ha? Bakit? Sino ba? Oh my God! Totoo ba to? Ira, papasok muna tayo sa loob ng bahay. Ha? Halika na. Ira, ano nangyayari? Okay ka lang ba?
Aling Lina, okay lang din po ba kayo? Sandro, pasok na muna tayo sa loob ng bahay. Halika na. Ano po bang nangyayari? Ayos lang po ba kayo? Sinaktan po ba kayo? Kilala niyo ba yung pinatay, ha? Ang tatay ko. Tatay ko yung namatay. Ano? Teka, yun yung nakasulubong natin kagabi, di ba? Sabi mo aswang ang tatay mo. Oo. Totoong aswang siya. Nakita mo naman kagabi, di ba? Kaya sobrang nakakapagtaka kung bakit siya naging biktima ngayon. Kung pinatay siya, sinong pumatay sa kanya? Inanahan ba tayo ng iba? Diyos ko, si Mang Rico. Siya? Pwede, iha. Albularyo yun at maraming alam. Sa kanya ko nga natutunan ng ibang mga itinuro ko sa iyo eh. Baka siya nga ang nakapatay sa tatay mo. Nakita mo ba ang katawan? Hindi katulad ng mga unang napatay. Wait, kung totoo ang sinasabi niyo, kung ganun wala na dapat tayong problema. Hindi na natin kailangan gawin yung plano niyo. Hindi ko alam. Dapat bang matuwa ako? Tapos na ba lahat ng problema natin? Bakit parang iba yung pakiramdam ko? Anong ibig mo sabihin, iha? Parang may mali, Aling Lina. Parang mali ito eh. Hindi dapat tayo makampante. Hindi maalis sa isip ko ang nakita ko ng gabing yun. Wala naman akong narinig o nakitang kakaiba buong gabi. Hindi na rin ako nagising ng mga kaluskos o ano. Nang tanungin ko si Sandro kung may napansin siyang kakaiba kagabi, wala rin naman daw. Kaso, hanggang sa pumasok kami sa trabaho, hindi ko pa rin makuha ang mag-relax. Ira, kain tayo. Oh, matamlay ka. Ayos ka lang ba? Hindi pa rin ako mapakali eh. Tungkol saan? Tungkol ba sa nangyari kagabi? Oo. Hindi talaga ako mapakali. Hindi ko alam kung talaga bang tapos na ang lahat. Feeling ko kasi ito pa lang yung simula. Ira naman, pwede bang wag mo munang isipin yun? Isa pa, wala na namang nangyari kagabi, di ba? Obserbahan na lang natin ngayong gabi. Huwag ka na mag-overthink, okay? Sige na. Alam mo, may hinanda akong dinner date natin mamayang gabi. Date? Naisip ko lang ang dami yatang nangyari nitong mga nakaraang araw eh. Plus, chance natin to para pag-usapan yung nakaraan mo. Gusto kong malaman lahat. Gusto ko simula ngayon, wala nang lihim. Dapat maging honest na tayo sa isa't isa, ha? Gets ko naman, Sandro. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ganito yung pakiramdam at kutob ko eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Okay, sige. Hindi pa rin naman tayo makakampante. Mag-iingat pa rin tayo. Pero still, wag mo na masyadong pag-isipan yung mga bagay na yun, okay? And tuloy pa rin yung dinner date natin mamaya. Ano, game? Oo naman. Sasabihin ko sa'yo lahat mamaya. Wala na akong itatago. Thank you, Ai. Sinunod ko ang sinabi ni Sandro. Nag-focus na muna ako sa trabaho. Nang maggabi, kumain kami ni Sandro sa labas. Nagpa-reserve siya sa paborito naming restaurant. Doon ko sinabi at iniyak sa kanya ang tungkol sa pamilya ko. Halos mag-iisang oras din kami ron, kaya bandang 11:00 na kami nakauwi. Nang makarating kami sa bahay ay nagulat na lang ako nang makitang bukas yun at puno ng dugo ang sala namin. Agad akong kinabahan, lalo na nang makita kong may bakas ng dugo papunta sa backdoor namin. Sandro! Si Aling Lina! Wala siya sa taas. Oh my God! Hindi! Teka lang, tama na. Ililigtas natin si Aling Lina, okay? Ililigtas natin siya. Sabi na eh! Sinabi ko na! Kaya kagabi pa masama yung kutob ko eh. Hindi lang si tata yung aswang. Posible. Pero di ba, sabi ni Aling Lina, hindi rin niya alam kung may kasama nakaligtas ng tatay mo. Pwede nga may kasama pa siya. Ang tanong sino? Hindi. Hindi ako papayag na mawala si Aling Lina. O teka, saan ka pupunta? Kunin ko ang mga gamit ni Aling Lina. Kumuha ka ng pwedeng panlaban sa aswang. Kunin mo rin yung palang yan.
Asan na yun? Ano bang hinahanap mo? Tsaka, hindi ba tayo tatawag ng pulis? Walang magagawa ang mga pulis sa aswang na yun. Isa pa, hindi natin siya makukulong kung pulis ang kukuha sa kanya. Mas lalo lang siyang makakapaminsala. Okay, dala mo ba lahat ng panlaban para sa aswang? Oo, ako nang bahala. Basta importante ngayon, makapag-ukay ka na sa sementeryo. Sige na! Saan kayo pupunta? Mga Rico, anong ginagawa niyo rito? Nakita ko ang aswang. Tangay niya si Aling Lina. Ano gagawin niyo? Susundan niyo ba sila? Opo, ililitas namin si Aling Lina at ikukulong namin yung aswang. Ikukulong. Tama. Sa sementeryo, hindi ba? Sinabi sa akin ni Aling Lina. Tara na, bilisan niyo. Baka nakalayo na sila. Sandro, tara na. Mabuti pang kayo na lang ni Mang Rico ang pumunta sa sementeryo. Ako nang bahala sa aswang. Sigurado ka ba rito, ay? Nag-aalala ako sa'yo. Sigurado ka bang kakayanin mo mag-isa yung aswang na yun? Please, sigurado ako. Okay? At kasama ko naman si Aling Lina eh. Hindi namin pababayaan ng isa't isa. Sige, pero please, siguraduhin mo lang na talagang susunod ka sa sementeryo. Susunod ako, Sandro. Sisiguraduhin ko makakasunod ako at dala ko si Aling Lina. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sinundan ko ang mga bakas ng dugo ni Aling Lina. Habang sina Sandro at Mang Rico ay pumunta na ng sementeryo. Nakarating ako sa harapan ng abandonadong building na malapit lang din sa sementeryo bago huminto ang patak ng dugo. Inilibot ko ang aking paningin at pinakiramdaman ng paligid. Dala ko ang iba't ibang panangga na hawak ni Aling Lina mula noon. Simula nang makalabas kami ng baryo, hindi na kami naging kampante. Kaya bukod sa pagturo sa akin ng mga orasyon laban sa mga aswang, ay nangolekta na rin kami ng iba't ibang mga panlaban gaya ng itak, buntot pagi at iba pa. Iwinasiwas ko ang buntot pagi nang makarinig ako ng sigaw sa loob ng building. Mabilis akong tumakbo ron. Nang makarating ako sa loob, halos mapaiyak na lang ako. Nang makitang nakaluhod na si Aling Lina at ang dami niyang sugat. Nasa harapan niya ang isang matikas na lalaking may sobrang puting balat. Mahaba ang kuko at buhok nito. Labas ang pangil at pulang-pula ang mga mata. Aling Lina? Oh my God! Ira, umalis ka na. Sige na. Sobrang lakas niya, Ira. Mapapahama ka lang. Hindi! Hindi ako aalis. Sino ka ba, ha? Ano ginagawa mo rito? Ikaw ba ang pumatay sa walang hiya kong tatay? Ha? Ano kailangan mo sa amin? Ako nga. Sayang nga di ko nakuha ang laman loob. Sabi pa naman nila, masarap din kainin ng laman ng malalakas na aswang. Di ba dapat matuwa ka sa ginawa ko, te? Pinatay ko na ang umahabol sa inyo. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Gusto mo ba talagang ulitin? Hindi. Ulitin mo yung tinawag mo sa akin. Te? Oh my God. Vince! Wow! Ang bilis naman! Bingo! Aswang ka? Ano ba yan? Hindi ba obvious? At hindi rin ako basta aswang. Ako ang aswang na iniwan mo matupo kasama sila. Akala ko ba hindi mo ako iiwan natin? Akala ko akong paborito mong pinsan. Pero bakit inayaan mo akong maging isa sa kanila? Ikaw si Vince na pinsan ko. Oh my God. Sorry, Vince. I'm sorry. Sorry? Mababalik ba ng sorry mong pagkatao ko? Sabi mo dadalhin mo ako kapag umalis ka kasi parehas nating ayaw doon. Pero anong nangyari? Nakilala mo lang ang lalaking yun, nakalimutan mo na ako. Sinungaling ka! Hindi ako makapaniwala na patingin sa kanya. Si Vince ang nakakabata kong pinsan. At oo, pareho kaming ayaw sa lahi namin. Pero hindi ko siya makuha at madala noon kasi natatakot ako sa tiyahin ko. Naduwag ako. Hindi ko maipaglaban ang pinsan ko. At ngayong ganito na siya. Hindi ko ma-imagine kung anong nangyari sa kanya nang ipinasa sa kanya ang itim na bato. Hindi ko sinabi to kay Aling Lina noon. Pero sa kaloob-looban ko, nandun ang guilt kasi wala akong nagawa para sa kanya. Patawarin mo ko, Vince. Natakot ako eh. Naduwag ako. Please, patawarin mo ko.
Nangyari na ang lahat. Wala na magagawa ang sinasabi mo sa akin. Please, Vince. May pag-asa ka pa. Pwede ka pang magbago. Naiibang ka na ba? Ako magbabago? Hindi na. Masaya na rin naman ako naging aswang. Pero alam mo kung sino ang pwedeng magbago? Ikaw. Pwede ka bang maging katulad ko? Gusto mong bumawi, hindi ba? E di maging aswang ka na lang din. Total, ito naman talaga ang kapalaran mo noon. Ito. Handang-handa na ang itim na bato ni Tio para sa'yo. Diyos ko, Ira! Wag! Tumahimik ka, matanda ka! Aling Lina! Vince! Tama na! Gusto mong tumigil ako? Pwes, sumama ka sa akin. At maging aswang ka. Hindi pwedeng ako lang ang maging miserable dito, ate. Hindi ako magiging aswang, Vince. Tinalikuran ko na yan noon. Sinuka ko na ang lahing yan. Ikaw, kaya mo rin gawin yun. Tutulungan kita. Sigurado akong may paraan pa. Kaya kung gusto mo talaga makawala sa sumpang yan, tigilan mo na to. Tigilan mo na. Ayoko na maging tao. Ngayon pa na nagiging maganda na ang mga nangyayari sa akin. Isang pala sa pakiramdam ang maging malakas. At ang sarap ng laman ng tao. Ikaw mo pumatay sa kapitbahay namin. Hindi si tatay. Yun, ang hina nun. Oo, ako pumatay sa kanila. At ang sarap-sarap ng mga laman nila, ate. Walang hiya ka. Kaya pala bait-bait mo sa amin. Walang ginawa ang mga taong yun sa'yo. Ito ba talaga ang gusto mong laban, ate? Oo. Binigyan na kita ng pagkakataong tumawid, Vince. Kaya kung ayaw mo, pwes, ako ang papatay sa'yo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sinuwod ko siya at tinampas ko ng buntot pagi. Sinasalag niya ito at muntik niya pa akong maibalibag. Kung hindi lang nakatayo si Aling Lina at sinabuyan siya ng napakaraming asin kaya napaso siya. Mabilis akong hinablot ni Aling Lina at tumakbo na kami paalis. Malapit lang ang sementeryo rito. Alam ko po, nandun na sina Sandro at Mang Rico. Talaga? Opo, kaya bilis, maaabutan niya tayo. Hindi kayo makakatakas sa akin. Pwes, sumunod ka. Vince, sunod! Ira! Ayan na sina Sandro. Nandito rin pala yan. Sige, papatayin ko na kayo lahat. Ay! Si Vince. Si Vince yan. Pinsan ko siya. Ano? Mahabang kwento, Sandro. Sa ngayon, kailangan natin siyang mapapasok para mailibing natin sa hukay. Nandiyan ako! Tabi! Bilis! Anong gagawin mo? Papapasukin ko siya sa kinatatakutan niya. Sandro, gawin mo ang lahat para makapasok siya sa sementeryong to. Okay, mag-iingat ka. Vince, gusto mo akong gawing aswang, di ba? Pwes, habulin mo ako. Talagang hinahamon mo ako, ha? Sige, magabulan tayo. Ano to? Ano yan? Yan ang magiging bahay mo. Hindi! Hindi! Bago pa man ma-realize ni Vince na papasok siya ng sementeryo, malakas na tinulak siya ni Sandro papasok. Mabilis na napaso ang kanyang katawan. Kaya kinuha namin ang pagkakataong yon para buhusan siya ng holy water, asin at bawang. Hinampas ko siya ng buntot pagi hanggang sa mawalan siya ng malay. Naiyak na lang ako at napaupo sa lupa habang pinagtutulungan ni Mang Rico at Sandro ang katawan ni Vince para malagay siya sa hukay na ginawa nila. Hanggang sa makalabas kami, tulala pa rin ako. Ano ka ba? Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya. Kasalanan ko. Kasi naging duwag ako. Sandro, hindi ko siya nabalikan. Nakalimutan ko siya at naging selfish ako. Kasi sarili ko lang ang iniisip ko ng mga panahong yun. Ira, tama na. Dahil sa akin, tuluyan na siyang naging halimaw. Shh, hindi yan totoo. Binigyan mo siya ng pagkakataon, pero mas pinili niyang maging halimaw hanggang sa uli. Kaya tama na, ha? Tara na. Kailangan natin dalhin sa ospital si Aling Lina. Hindi ko alam.
kung makakalimutan ko yung nangyari. Parang habang buhay ko nang dadalhin yun. Shh! Nangyari na ang nangyari. Aalis tayo rito at magsisimula uli para unti-unti ka makarecover, ha? Kaya mo to. At lumipat nga ulit kami ng lugar. Naghanap kami ng bagong trabaho ni Sandro hanggang sa nakakita kami ng opportunity na makapag-cruise. Si Aling Lina naman, may sarili ng negosyo sa bago naming nilipatan. Nagpakasal kami ni Sandro at saka tuluyang nag-migrate sa Amerika. Pagkalipas ng ilang taon, napasunod namin si Aling Lina at naging kasama pa rin namin siya sa bahay. Ilang taon na ang lumipas at kahit naka-move on na ako sa mga nangyari, hindi ko pa rin talaga ito makakalimutan. Siguro nga, hindi ko na ito makakalimutan kasi parte ito ng aking pagkatao. Narealize kong oo, maaring nakaplano na nga ang ating kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin nun, ayun lang talaga ang susundin natin. May sarili pa rin naman tayong choice kung anong gagawin natin. Katulad ng nangyari sa akin. Galing ako sa lahi ng mga kinatatakutang aswang. Pero mas pinili ko ang maging isang normal na tao lang. At hindi ako nagsisising pinili ko yon dahil dito ako naging masaya at dito din nagkaroon ng saysay at kabuluhan ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutan na mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po kayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo po i-comment sa baba at nang akin ding mabasa. Muli, salamat. Nagmamahal, Ira.